Hi guys! And today, gagawa naman tayo ng peanut butter ganache. Ipa-pipe natin yan sa ibabaw ng cupcakes pero ang dami pang application na pwede nyong paggamitan nito. Pwede nyo siyang i-layer sa brownies, palaman sa mga tart, kahit dun sa Dubai Chewy cookies pero peanut butter version, pwedeng pwede. So dito, nagpabili ako ng 1 kilo ng mani. Nung ginagawa ko pa lang tong recipe na to, nagtry ako ng iba't ibang klase ng mani. Kaano yung mas masarap yung kakalabasan. So, ang natikman ko, mas masarap yung may balat pa and mas maganda rin yung color niya. Tinanggal ko lang dito sa batch na to yung mga pangit na mani kasi may lasa na yun na hindi maganda. Ang totoo niya, nagkamali yung pinagbilhan ko ng mani. Ito talaga yung binibili ko dapat. Mas malasa kasi to and mas madali siyang mapino or maging peanut butter. So, i-roast natin yan. Inilapat ko yan sa pan. Then, isasalang natin yan sa oven, 150 degrees Celsius for 12 to 15 minutes. Kung ayaw namang i-oven, mas maganda rin tong iprito lalo na kung mahinang klase yung mga blender nyo. Mas madali kasing mapino kapag ka-fried. So, dito naman sa ating chocolate, syempre, ang gagamitin natin is Van Houten Professional White Chocolate Compound. Nag-chop lang ako dyan ng 400 grams para mas madali natin siyang matunaw. Ginayat ko yan ng pinong-pino, maliliit talaga. Kasi ayaw nating pataasin yung temperature nito habang tinutunaw natin. Naglagay ako dyan ng 100 grams ng all-purpose cream, 30 grams ng butter, and 10 grams ng corn syrup. Hinalo ko yon. Habang magme-melt pa nga lang tayo ng chocolate natin, ay after 12 minutes naluto na itong ating mani. So tikman nyo para makasigurado kayong hindi hilaw. Kasi kung hilaw yan, lalasa yan dun sa ganache natin and hindi natin yan basta-basta mapipino. Okay, nagme-melt na tayo dito ng ating chocolate. Ang ginagawa ko, every 10 seconds, kinukuha ko yan doon sa loob ng microwave and hinahalo ko siya. Mga nasa 30 seconds to 40 seconds ko lang tong microwave. Ayaw kasi nating pataasin yung temperature niya. Kasi pwedeng mag-split yung oil nung all-purpose cream natin and hindi yun maganda. At saka madali namang tunawin yung white chocolate natin ng Van Houten kaya hindi kayo mahihirapang mag-melt. Nasa 33 degrees yung temperature ng ating white chocolate ganache. Sinet aside ko yon. Then, dito naman tayo sa pag-grind or paggawa ng peanut butter natin. Hindi tayo mag-add dito ng sugar. Yung sweetness ng ating peanut butter ganache ay manggagaling na dun sa chocolate. Medyo matrabaho to, no? Kasi gumawa pa tayo ng sarili nating peanut butter and medyo mahirap siyang i-grind kasi wala tayong sugar. Kaya lang kasi, iba kasi yung lasa ng homemade kesa gagamit tayo ng ready-made na peanut butter. Matamis na kasi yun. So, pag nilagyan pa natin yun ng chocolate, medyo overly sweet na siya. So, hindi maganda. Pinino ko ng todo talaga as in liquidy na yung ating peanut butter. And ang temperature niyan, dahil ginarind natin yan ng mainit pa, umabot siya sa almost 60 degrees Celsius. Huwag nyo silang ipag-mix until na-reach nila yung 20 degrees Celsius. As in, hindi na mainit. Medyo warm na lang ng konti. Then, minix ko na yan. Sa pag-mix, wag i-overmix. Kung nakikita nyo yung ginagawa ko, fino-fold ko lang siya gently. Huwag nyo nga haluin ng todo kasi kapag warm pa tong ganache na to, remember, puro oil to. May peanut oil, may butter. So, pwede pa rin mag-split yung yung sa all-purpose cream natin. Importante din na i-rest nyo to overnight or at least 6 hours. Kapag nabuksan nyo yan after resting, ayan, ay matigas siya. So, ipapaddle natin yan dito sa mixer. Kumuha ako ng around 1/4 cup, then hinit ko yun sa microwave for at least 30 seconds, then hinalo ko siya dito sa mixture habang nagpapaddle para hindi tayo mahirapang mag-pipe kasi sobrang tigas. Ayan, ganyan lang yung texture na kailangan natin para hindi tayo pigang-piga. Then, meron ako ditong round piping tip. Ang size niyan is A1 Wilton. Then, nilagay ko na yun sa piping bag. Para mas maganda, gumawa din ako dito ng chocolate ganache. Meron na tayong recipe nito na uploaded. Pati yung cupcake recipe natin na moist ay meron na din. So, nilagay ko lang yan dito sa piping bag. Huwag niyong pupunuin kasi hindi kayo makakapag-pipe ng maayos. Then, sabay ko lang silang pinasok dito sa round piping tip.
And ayan, nakapag-pipe na tayo ng swirl. Pwede naman na ano lang, muffin. Gusto niyo yung peanut muffins, then i-pipe nyo ng peanut butter ganache. Pwedeng-pwede. Kayo nang bahala. Actually, ang daming application nito. Ipapakita ko sa inyo yung mga finished product ko na nilagyan ko nito. Hindi matamis yung peanut butter ganache natin, kaya sakto siya sa trentahin. And kahit medyo matrabaho, iba pa din kasi yung makakagawa ka ng sarili mong product na walang kalasa sa market, naiiba kung baga. So ayun na nga mga kalutong tinapay, sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!